Isang napakalaking bagyo ang paparating. Isang baha na hindi pa kailanman nakita ng sangkatauhan. Ngunit bago pa man ito mangyari, may isang tao na pinili ng Diyos upang maging instrumento ng kaligtasan. Si Noe. Sa panahong iyon, laganap ang kasamaan sa mundo. Maraming tao ang namumuhay ng malayo sa Diyos at hindi na sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit si Noe ay kakaiba. Siya ay matuwid, tapat, at may malalim na pananampalataya sa Panginoon. Kaya't inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang napakalaking arko, isang barkong napakalaki na kayang maglaman ng kanyang pamilya at ng iba't ibang uri ng hayop sa mundo. Kahit hindi pa umuulan at walang palatandaan ng baha, sinunod ni Noe ang utos ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Araw-araw, masigasig siyang nagtatrabaho. Habang itinataas niya ang bawat tabla ng kahoy, maraming tao ang nanunuya at tumatawa sa kanya. Tinawag siyang baliw at pinagtawanan ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi nagpadaig si Noe sa pangungutya ng iba. Nanatili siyang matatag dahil alam niyang ang Diyos ay hindi nagkakamali. Nang dumating ang takdang panahon, isa-isang dumating ang mga hayop. May mga leon, elepante, giraffe, ibon at marami pang iba. Pumasok sila sa arko ng pares-pares, lalaki at babae. Ayon sa utos ng Diyos, kasama rin ni Noe ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang. Pagkatapos maisara ang pintuan ng arko, nagsimulang bumuhos ang ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay malakas, walang tigil at tumagal ng 40 araw at 40 gabi. Unti-unting tumaas ang tubig hanggang sa matabunan ang buong lupa. Ang mga bundok ay halos hindi na makita habang patuloy na lumalakas ang baha. Sa gitna ng rumaragas ang tubig at malalakas na alon, ligtas na lumulutang ang arko ni Noe. Habang ang mundo ay nilalamon ng baha, ang mga nasa loob ng arko ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Pagkaraan ng maraming buwan, nagsimulang humupa ang tubig. Nagpadala si Noe ng isang kalapati upang tingnan kung may tuyong lupa na. Nang ito ay bumalik na may dalang dahon ng olibo, nagbigay ito ng pag-asa na malapit na silang makalabas. At dumating nga ang araw na iyon. Bumaba sila mula sa arko at muling nasilayan ang lupaing kanilang tatahanan. Bilang tanda ng kanyang walang hanggang pangako, inilagay ng Diyos ang isang napakagandang bahaghari sa kalangitan. Isang paalala na hindi na niya muling lilipulin ang buong mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Hanggang ngayon, ang kwento ng arko ni Noe ay nananatiling simbolo ng pananampalataya, katapatan at pagtitiwala sa Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na kahit gaano kalaki ang uno sa ating buhay, may pag-asa para sa mga taong nananatiling matatag at nananalig sa Panginoon.